Maupay nga oras ay yung tanan. Ako po si Sister Neng dito sa Kabataan Express. Welcome natin ang ating guest ngayon. Napaka-special. Pero bago ang lahat, magdasal tayo, Father. Sige po, Sister. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, loving Father, for this special day, this special hour for us here, Kabataan Express program. Thank you, Lord, for bringing us to share Father Neil's words here today. And may we, especially Father Neil, inspire a lot of young people and our viewers. And we ask all of this in Jesus' name, with the Holy Spirit. Amen. Amen. Mary, seat of wisdom, Pray for us. in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Welcome, Father. Well, thank you po, Sister Yate. Please introduce first. Yes. Mupay po nga oras sa iyong tanan, makabugtuan ko didakan Kristo. Hiya ko po Father Neil Patrick Nicard Konghe. Okay? I'm 28 years old. I'm single, Sister. Yes. As of the moment. Opo. Then, currently also, I am assigned as team ministry member. Diyan po, Sister, sa Cathedral Parish. Of course, malapit lang, Sister, diyan lang. Tapos, in ministry, ako po ay 1 year and 6 months as a priest. Apo, isang taon pa lamang po, Sister, saka 6 na buwan. Ganun pa po, Sister, ako kabata. And last 2 months ago, I was assigned as the new youth director iton aton diocese, Sister Diocese of Borongan. Okay? And I think that's the reason kung bakit nakiguest ako ngayon dito sa Kabataan Express. Okay? Ako po ay taga Sanulian, Sister, Parish of Our Lady of $7. May parish priest is Father June. Yes. Hi, Father June. Yan po. Then sa family naman, Sister, tatlo kami magkakapatid. Ako po yung panganay. Then meron pa po akong 2 kapatid na lalaki. So all boys po kami. Tapos ako po yung panganay. So yun, ako po yung nagpare. Hello po. Yeah. Then my parents, my both parents, nandyan na po sa San Julian ngayon kasi si tatay retired na po. Bali, dyan na sila sa police po. Po sa Manila. Kaya ngayon nasa bahay na sila. Then thankful rin po ako, Sister, kahit pa paano, mas madalas akong bisitahin ng aking parents diyan sa cathedral, sa kumbento. Okay? Mas maganda pa yung, Sister, yung parents yung bumibisita, hindi yung ibang tao. Amen? Amen? Kaya yun po yung, Sister, yun po yung buhay ko. Thank you, Father Neil. Ngayon, Father, syempre, panunuorin natin. May mga greetings sa iyo, no? Mula sa mga kabataan at kay Bishop din. No? Kaya panuorin natin. Hi, Padre! Congratulations for your new assignment as a COI director. And I know kayang-kaya nim adila kami hit employo the PYM core group of Cathedral nga ma-support kan mabulig ka imo. Then good luck, and I hope mas lamo pang activity it mahimo hit commissioner news para hit mga kabataan. Congratulations, Father Neil Konghe! Welcome to the Commission on Youth! Excited po kami nga makita itong mga positive impacts nga imo mahihimo nga dayton kabubusan ngayon ni Diocese of Borongan. And you are very welcome po to visit our humble parish anytime. So once again, congrats, Padre, ang imo bagong assignment. Damo pa ang grasya! Maupay nga adlaw. Kami po ang Youth Ministry ng St. Isidore Parish of Salcedo. Congratulations, Father Neil, for being the new Youth Director of the Diocese. May God bless you more. Hi, Padre Neil. Congratulations sa inyong new assignment as the new Youth Director hito natin Diocese. Malipayon ako nga after 10 years, magkakaupod na naman kita pag-serve kan Daddy God through hito Youth Ministry. Kaya ako nasari nga after 10 years. Way back May 2014, yung Padre Neil hato nga time, seminarian pala. Naasan hiya nga dihawan parokya sa Salcedo. Then, nakaupod naman hiya pag-organize na namon second parish youth day, kundiin, naging speaker namon hiya. Tapos, actually speaker, naging layout artist,
instant add to kay night before namon youth day, wari ka to tayo namon layout. Gipalihog kami ni Padre. Kay natsatsakan niya namon layout. So, gipalihog kami niya. And instant gyapon naman niya nga choreographer. Padre, nanganganomdong ka pa nga niyan mga timber moves. Balitaw. Hay mo Sister Neng, damang salamat han imo opportunity nga ginhatag hamon para maging part hitan pag-welcome kan Father Neil hini nga iya bagong assignment. And hay mo Padre, congratulations nga sana mabisita mo na kami nga di Salcedo. Thank you. Sa Commission on Youth, may ada kita bagong chairman sa commission in the person of Father Neil na mag-start ang kaniyang term July 1 of 2024. So Father Neil, I would like to thank you for accepting this big responsibility as Youth Director sa Diocesan Borongan, working with Sister Neng, our Diocesan Coordinator, and all the volunteers sa Youth Commission. Thank you for the commitment in serving the young people of our diocese to continue their formation and evangelization. Father Neil, good luck sa add-on na work as a priest. Kay member ka man sa team ministry sa Cathedral Parish, and indugang ko ini nga responsibility ha imo as Youth Director of the Diocese of Borongan. I trust so much your capacity, your passion, enthusiasm, and commitment to serve the youth in the Diocese of Borongan. Good luck, Father. God bless you and more power. Okay, thank you so much. Maraming salamat lalo na sa mga youth from Salcedo. Sa Kabong ba yung Kanabong, Sister? Saan yun? Tapos Sabang? Dito sa si Maxine. Oh, si Maxine. Sa aming Cathedral Parish Youth. Sa Salcedo din. Yan, opo. At tapos of course, kay Bishop. Kay Bishop. Saka sa ano pa, Sister? May isa pa, sila Ira. Sa Sapaw. Sa Sapaw, Opo, yes. Yun. Thank you so much. Thank you. Diba? Nakakaano doon? Nakaka-touch. How do you feel? I feel happy. I feel blessed, Sister. Opo. Doon, natutuwa ko doon lalo na doon sa Salcedo. Opo, Sister. Sa Salcedo, yung mga photos mo doon. Grabe, Sister. Tinabong nila, Sister. 10 years ago. 10 years ago, Sister. Actually, sa Salcedo, Sister, yun yung first assignment ko as college seminarian. So imagine, first time ko yun na may immerse. Ay, pangalawa pala. My first assignment is Dolores. Then second parish ko, siguro that time mga third year college ako, doon ako in-assign sa Salcedo. And that time, karatapos, parang may bagyo yun eh. Karatapos pa lang siguro ng bagyo. Yolanda siguro yata yun or ano. Basta, that time, sira yung, yung simbahan. So, gumawa ng parang alternate na simbahan mo na yung parokya doon. So, yung sila, Ate Norin, 10 years ago, nasa parish youth ministry na talaga siya. Imagine hanggang ngayon, Sister, nandiyan pa rin sila. Ganon siya ka-committed, Sister. Dedicated. Tapos nakita mo yung mga picture, Sister. Yeah. Ganon pa ako ka-slim noon, Sister. Kaya nga, nakakatuwa. At saka yung talagang appreciated nila yung yung ginawa mo doon. Opo, Sister. Di ko nga akala, Sister, na maaalala pa nila ako. Naibigay mo sa kanila. Opo. Di ko talaga di ko ma-imagine na maalala pa nila ako na in a way, may impact pala yung pagpunta ka doon. Yes. That time, 10 years ago, may nagawa pala ako kahit papaano. Hindi ko na maalala na nag-edit pala ako sa kanila. Tumulong pala ako sa kanila sa parish youth day nila that time. Yes. Okay. O, diba? Kaya, Sister. Nakakatuwa lang, Sister. Nakakatuwa. Thank you so much. Napasaya natin si Father Neil, no? At saka, dala-dala niya yung affirmation na yan. Kaya, di ba? Thank you. Young people from Salcedo. St. Isidore Parish yan, Sister. St. Isidore Parish, Salcedo. I was there a month ago. Yeah, I visited them, no? In the name of the Commission on Youth. And they are really doing well, Father. After our meeting, they were preparing for a visit somewhere. Basta sa barangay, magtuturo daw sila ng kanta. At saka, kaya nakakatuwa. Thank you.
And si Maureen din, yung greetings ni Maureen on behalf of... Maxine, sister. Maxine. Maxine, sorry. Opo. Maxine. On behalf yung sa Cathedral Parish Youth Ministry. Of course, si Father, ang priest in charge ng youth ministry din sa ating cathedral. Opo, sister. Busy sila ngayon, sister. Kasi nagprepare sila for summer youth encounter na magaganap ngayong July 10 to 13. So, 4 days po yun, sister, na summer youth encounter. Meron kaming 70 participants. Wow. Gustuin man namin na palakihin pa yung number pero hindi na kaya ng venue kasi maraming gustong sumali, sister. Pero hanggang doon lang talaga yung mga kaya muna namin. So, siguro mag-isip na lang kami ng bagong ibang program para ma-accommodate yung lahat ng mga gustong sumamang youth. Kasi as of now, nabigay lang kami ng limit, 5 youth per chapel. Okay. Apo. Plus yung mga youth organization, for example, yung Sir LJ, yung Don Bosco, siyempre sakop sila ng parish, so kailangan Oikos, sister, ganun. And, kaya medyo marami yung namin participants. Pero limited nga lang, 5 lang per organization. Kaya ganun. Siyempre, sister, gusto ko rin magpasalamat kay Bishop. Ay, of course! Napakaganda ng message ni Bishop. Natatouch ako, Bishop. Maraming salamat talaga yan po. si Bishop na yan. Lalo na yung sabi niya na, I trust your capacities. Sana all, Bishop. Sabi ko kay sister kanina, Bishop, buti pa si Bishop, nakikita yung capacity ko. Joke lang, Bishop. Opo. Hindi, lahat naman talaga, nagtatrust sa'yo. Kapag appointed ni Bishop, kapag galing sa kanya, naniwala kami na bungay ng, banal na espiritu. Amen, sister. Pero, pinaghirapan yan, pinagdasalan. Ganyan daw si Bishop, di ba? Tapos ako yung napili, sister. Oo, di ba sabi nga ni Bishop, sorry Father, sabi nga ni Bishop sa isang sharing niya dito din sa Kabataan Express, kasi yung one of those questions from our young people, sabi, ano ang pinakamahirap, Bishop, na ginagawa niyo bilang obispo? At sabi ni Bishop, yung pagbigay ng assignment sa mga pari. Kasi, tama yan, sister. Kasi mga pari yan, kumbaga, buhay yan mga, at saka yan talaga ang, first responsibility, talaga ni Bishop, ang mga kaparian, kasi yan ang kanyang responsibility talaga kayo, unang-una, dito sa diocese. Kaya mahirap maging bishop, sister. Kaya ayoko maging bishop, sister. Ganito lang tayo, sister, mga low-key lang na pare, gano'n. Simpleng pare lang, gano'n. Opo, kasi lahat dito, dahil nga sa kay Bishop, talagang napapagalaw ang lahat ng may pagkakaisa. Naniniwala ako doon kasi nga sa leadership ni Bishop at yung yung response, yung pag-comply nyo doon sa, kaya nga nagpapasalamat si Bishop talaga sa iyo sa pagtanggap mo sa malaking responsibility na ito na pagiging diocesan youth director. And even myself, I'm so grateful that you are here and you are really willing to help the commission. And because of our young people who are very special. Pero ako, sister, personally, just to share little bit of sharing on the personal side. Actually, ako, sister, kinabahan talaga ako nung sinabi sa akin ni Bishop kung pwede raw akong maging youth director. Okay? Yung unang inisip ko, kaya ko ba? Pangalawa, yung experience ko sa priest. Sabi ko, Bishop, sisip ko lang to 1 year and ilang buwan pala akong pare. Tapos magiging na agad, parang may mabigat na agad ng responsibility. Pero later on, sabi ko, hindi naman ibibigay sa akin yan kung wala silang nakikitang like capacity or kaya. With the help, of course, ito yung Holy Spirit. Kaya, nung mga nakaraang araw, sister, di ba, dami nagko-congratulate sa akin. Sabi ko naman sa sarili ko, tatawa lang ako, sister. Ba't kaya nala ako kinakongratulate? Dahil ba sa dagdag na trabaho? Kasi nga, kapag may dagdag na trabaho sa iyo, it means na, sabi nga nila, maraming ako narinig niya na sa mga mabubuting tao doon narinig ko. Sabi nila, ang taong busy, mas maraming time sa mas maraming bagay pa. Ibig sabihin, mas marami pa silang time na tumulong, na gumawa ng mabuti dito, sa kanya, sa iyo, ganyan. Marami silang time. Nagagawa nila ng time, ng oras, ang maraming pangangailangan. Kaya, congratulations. Apo, sister. Kaya yun po yung hugot ko actually, sister. Kahit
marami akong alinlangan, maraming what if. Ang sabi ko lang sa sarili ko, kapag nahihirapan na ako sa ministry, always go back sa ordination moment mo, kung saan nanumpa ka at sinabi mong, gagawin ko ang makakaya ko sa tulong ng Panginoon. Pero may ganong right kasi sister sa ordination eh. Parang himuon ko tak makakaya, binuligan itong Diyos. Parang yun na yung ano ko sister, pambalubag loob, the same time pampalakas ng parang encouragement on behalf of myself na sabi ko kaya yan. Di naman lang yan para sa akin. Total nandiyan naman si Lord para tulungan ako. At saka siyempre sister, masaya ang youth ministry. Yung po yung pinanghahawakan ko ng masaya sister. Totoo talaga yan. Kasi pareho siguro tayo. Then, dumaan ka ng youth ministry. Ako, talagang napatunayan yan sa sarili ko. Ang bukasyon ko ay doon talaga na-intensify sa youth ministry. Kung hindi ko na-experience ang youth ministry nung bago ako pumasok, baka hindi nga ako dito nagpadre. Pero, again, yun nga siguro talaga ang way ni Lord, no? Amen. Iyon. Kaya, ang youth ministry ay napakahalaga. Sabi ko nga, kung hindi natin maibigay ang nararapat sa mga kabataan, ay parang kinuha na natin sila ng, yun nga, ng nararapat sa kanila. Na sana, sa kanila talaga yon. Kaya itong youth ministry dito sa Diocese of Borongan, ito talaga yung, yung way, no? At saka yung space, at saka yung avenue para sa mga kabataan na mapalalim o makilala pa nila lalo ang Panginoon, mapalalim ang pananampalataya nila at makapag-serve in return, no, sa other sa kanilang fellow young people. Amen, sister. Para sa buong simbahan. Father, at mga kaibigan, si Father po ay of course, sabi nga niya kanina, 2 months ka na-announce yung pagiging mo. Nasabihan na po, sister. Pero yung ka. effect ng office, yung July 1 lang. Yung July 1. Pero nung June 24 and 25, may overnight meeting and welcome and send off kami sa 2 directors, no? Send off para kay Father Jason Gamalo. Na ngayon ay parish priest na ng sa sister Saint Isidore sa Maslog. Saint Isidore din pala doon. And then kaya thank you so much Father Jay sa ating collaboration during your term as director here in director ng youth ministry sa diocese. Dito sa diocese. Ako rin sister, my personal note rin sister. Gusto ko rin magpasalamat kay Father Jason, okay? Before tayo mag-send off saka mag-welcome, nag-usap na kami ni Father Jason at very thankful ako kasi ramdam ko yung kapatid na pare. Alam mo yung ini-entrust niya yung lahat ng meron siya, ibinibigay niya sa akin para ipagpatuloy kung ano yung nasimulan. At ngayon sister, siyempre, kung mapapansin mo rin, si Father Jason, hindi siya yung taong nag-left agad sa ministry o sa youth ministry, di ba? Kasamahan pa niya tayo sa NYCC. At saka sabi niya sa akin, NCYM. NCYM pala. NCYM. Yes, in Palo. Tapos sabi niya sa akin, plano kung may tutulong man ako, nandito lang ako, tanungin mo lang ako, always willing to help as a brother priest. Iyan talaga ang maganda, no? Maganda sa ministry kapag merong good collaboration, hindi yan naka-cut off, kundi patuloy pa rin yan kahit na hindi ka na doon visible, yung prayers, yung support, nandoon pa rin talaga. Kaya ako mismo ay na-edify sa inyo. Ako mismo ay natatouch, na-move sa magandang relationship, collaboration, pag tatrabaho dito sa ubasan ng Diocese ng Borongan. Amen. At yan talaga nakakatuwa kasi basta nakakatuwa at nagpapasalamat talaga sa Diyos. At ako din ay na-experience ko itong pakikipag-collaborate sa mga clergy dito, no? Through our bishop po. Kaya thank you talaga. Balik tayo doon nga, nung June 24-25, yun nga nagkaroon kami ng send-off at saka welcome, no, kay Father. May mga pictures tayo, sister. Pwede natin ipakita sa kanila habang nag-uusap tayo, sister. Okay. Ayan, oo. Kaya yun, no, kaya maganda talaga magandang witness para sa akin. At again, very thankful.
So, thank you. Father, ano pa yung ano pa yung mga saloobin mo o kaya'y naramdaman mo noong, yun nga, nalaman mo na ikaw na ang magiging director. Doon nasabi mo na rin, no? Sabi ko, sister po, sabi ko nga kanina, kinabahan ako, pero masaya, may pagdududa, pero hopeful. Wow, ganon, very sister. good. Mixed emotion siya, pero at the end of the day, sabi ko nga, kahit mahirap, kahit puno ng pag-aalilangan, basta nandyan yung willingness natin na magpatulong sa Espiritu Santo, sa Diyos, walang imposible, sister. Well done. Of course, with the help, siyempre, ng ating mga fellow youth. Hindi naman kaya ng director yan, sister. Yung success ng youth ministry, wala yun sa director. Totoo. Okay? Nasa mga youth ministers natin, nasa mga youth leaders, mga kabataan natin sa kada parokya, sa diocese, po, sister. Alam niyo po ba, Father, yung ngayong holidays, ngayong summer, medyo marami-rami ang nabisita kong mga parokya, no? Of course, kapag nag-visit ako sa mga parokya, yun ay Commission on Youth Ministry visit po yon. Kaya natuwa ako dahil halos na mga binibisita ko, talagang mga buhay ang mga parokya, ang mga youth ministry. At ngayon, ang iba o marami sa kanila ay nag-reorganize, no, ng parish youth ministry kasi nga medyo nag-graduate, ang iba nag-graduate na yung mga leaders, kaya palit na naman, very good. Ang iba naman ay conduct ng basic orientation and youth ministry. Para din yon magkaroon uli ng panibagong set of officers at magbuhay uli o mas lalong mabuhay ang parish youth ministry nila. At ang nakakatuwa din doon yung mga priest, yung support ng mga priests, no? Kaya saludo talaga ako sa mga sa mga pastors, sa mga shepherds dito sa Diocese of Borongan. Kaya, kasi sila din talaga ang ating collaborators. Kung hindi yan payagan ng mga parish priest, wala tayong youth ministry, sister. Kaya pasalamat tayo, sister. Yes. Lahat ng mga pari dito, very supportive sa youth ministry ng kanilang mga parishes. So, thank you po, fathers. Thank you sa inyong lahat. Ngayon, meron po tayong mga katanungan, mga questions, no? Na galing sa mga question and answer portion pala to, sister, na segment na to. Kasi nga, gusto din nila na mapakinggan ang iyong side po, Father. Aside sa mga nag-welcome sa inyo at saka yung nag-best wishes, no? Message, gusto din ng iba na mapaabot sa iyo ang kanilang mga katanungan. So, ngayon po ay pakinggan natin si Father Neil, no? Sasagutin niya yung isa-isa yung mga katanungan ng mga kabataan. Maraming mga kabataan na nagsabi, nagpadala ng kanilang apologies na, sister, medyo busy kami, hindi kami nakapag-send ng tanong, no? At saka kahit videos, pero okay naman. Sabi ko, sige, next time. Sabi ko, next time. Sabi dito, number one. Maari mo bang ibahagi, Father, ang iyong vision at mga plans para sa mga youth sa darating na taon? Sige, thank you for that very wonderful question, sister. Miss Universe. Galing yan sa sa youth. Sa Sacred Heart of Jesus. Sa Kabung. Opo. Sige po, sister. Actually, magandang tanong to, sister. Pero, as of now, hindi ko pwedeng masabi yung specific vision and plans for the youth ministry sa ating diocese. Alam mo kung bakit, sister? Yes. Kasi para sa akin, ang pinanghawakan ko muna ngayon, buuin yung parang organizational chart structure ng ating Commission on Youth sa diocese at doon pa lang tayo magpaplano. Bakit? Kasi, sister, pangit kapag yung nagpaplano yung director lang. Yun po yung spirit ng synodality, sister. Kung bakit siguro naisip ni Pope Francis yung ganong way, yung spirit of synodality, kasi mas ramdam ng mga taong nakababad sa kanilang mga lugar kung ano talaga nangyayari. Kaya siguro kung magpaplano naman tayo, then let's value yung way of listening, yung pakikinig sa bawat isa, kung ano ba talaga ang ikagaganda na applicable sa buong diocese, sister.
Kaya kung may plano naman ako, sister, buuin muna yung structure ng Commission on Youth sa ating diocese. Okay? Kaya di ba yung napagmitingan natin, sister, our first plan is to conduct a general assembly para sa lahat ng mga parish youth leader. Iipunin sila, magkakaroon ng election, ayusin natin yung structure ng Commission on Youth. From then on, makapagplano na tayo kung ano yung maganda para sa whole diocese. Thank you, Father. Thank you guys for your question. Next question is, ano ang mga key topics o themes ang balak mong pagtuunan ng pansin upang ma-encourage pa at maging inspirasyon sa mga youth ng ating diocese? Key topics na that will lead to encouragement and inspiration sa ating mga youth. Maganda yan, sister. Personally, kung ako po yung tatanungin nyo, babalik po ako sa binigay na tema noong Year of the Youth. Di ba, noong Year of the Youth, may tatlong importanteng bagay po na ibinabahagi sa atin, ang CBCP, beloved, gifted, and empowered. Kasi, as ako rin, parang hugot ko rin sa sarili ko, mahirap magtrabaho o ibigay ang sarili kapag in the first place, hindi mo muna ramdam yung pagmamahal na kailangan mong maramdaman. For example, yung pagmamahal ng Diyos, pagmamahal ng ibang tao, mahirap gumawa kapag walang pagmamahal, sister. Yung kasi yung parang pinaka-fuel natin sa buhay. Kaya, di ba, may tatanong sa homily ko, tinanong ko, nakabagod bang magmahal? O napagod ka lang kasi tumigil kang magmahal? Yun. Kaya po yung una, sister, dapat as a youth leader, youth ministry, kailangan ipadama natin sa mga kabataan na may nagmamahal sa kanila. Kasi nawawala na po, sister, yung value ng youth ministry. Pag sinabing simbahan, boring yan. Pero this time, sana, with the help of fellow youth ministers, mga youth leaders, sana ipadaman po natin sa ating mga fellow youth, o sa ating mga sarili muna, sister, na tayo ay mga minamahal, that we are beloved. Then second na siguro yung gifted. Pag na-realize mong mahal ka, then you will appreciate also your own gifts. Na lahat tayo, hindi man tayo para-pareho, pero lahat tayo mga unique. May kanya-kanyang talent, iba-iba, pero yan kapag pinagsama-sama, magkakaroon yan ng harmony. Okay? Di ba yung banderitas, iba-ibang kulay, pero pag tinignan mo sa malayo, napakaganda nila. True. Kung yung orchestra, di ba, may iba't ibang instrument, pero kapag tumunog sila ng as one, may magandang harmony, may magandang music. So same is true, sister. Kapag nalaman mong, pag na-realize mong mahal ka, pag naibahagi mo na yung talent na meron ka, then doon napapasok yung empowerment, sister. Na sana, as youth din, sana hindi rin natin atinin lang yung kakayahang na meron tayo. Let's try also to tap one another, ano? Pag na-feel mong mahal ka, pag na-appreciate mo yung talent na meron ka, i-share mo sa iba. Para siya rin, maramdaman niya na ano yung feeling. Di ba, minsan kasi, sister, masarap magbahagi kapag naramdaman mo yung feeling na ikaw yung binabahaginan. Di ba, parang ganun, sister. Masarap magbigay kapag naramdaman mo yung feeling na ikaw yung binigyan. Yun. Yes. Yun. Diba? Bakit ako nagbibigay? Kasi naranasan ko na walang-wala ako at may nagbigay sa akin. Kaya ngayon nagbibigay ako. That's empowerment, sister. Na hindi mo lang dapat i-monopolize yung youth ministry. Dapat meron ding sense of giving, sense of sharing, para yung apoy na ibinigay sa atin, ay bagay rin natin sa iba. Yun po, sister. So, beloved, gifted, empowered. Wow, beloved, gifted, and empowered. Tok na yun, sister, ha? Tok na yun. Oo nga, ang galing. Alam mo kasi nung dito yan, nasa Australia ako, pero I was aware sa Year of the Youth. The Youth, at saka yung theme na yan, beloved, gifted, empowered. Yeah. Beautiful. Next is, as the new Diocesan Youth Director, what are your future plans for the betterment of all the youth? Yun na, sister, sabi ko nga kanina. Pareho na po. Almost, okay. Now, that you are our new Diocesan Youth Director, what can you promise to all the youth? Promise, sister, mahirap to, ha? Personal question. Siguro, sister, there's one thing na may papromise ko sa mga kabataan, siguro, simple lang para hindi mahirap to pa rin, sister. Siguro, I can promise you na handa akong makinig sa mga kabataan, sister. Then, from listening to, makikilakbay, yung walking together. Na hindi porket ako yung director, ako na yung masusunod, hindi porket ako yung director,
distance na ako sa inyo, yung sister, yung feeling na, masarap kasi minsan magtrabaho kapag alam mo yung head o yung mo, parang approachable ba? Sister, parang ganun. Yun lang yung gusto kong mangyari, sister. Marunong makinig sa bawat isa at maramdaman mo lang nakasama mo yung leader, yung director, yung ganun, sister. Kaya nga siguro director kasi dyan siya, walking together. Pero kapag meron ng parang hindi kaya-aya, siya na yung magdidirect. Oops, feeling ko hindi na tama yung ginagawa natin. Dito tayo banda. Ayun, sister. Wow. Yan po. Galing Share ko lang. Thank you so much. Sunod, paano mo mapapalakas at mapapagtibay ang mga samahan ng bawat youth sa bawat kapilya or simbahan dito sa Borongan? Dito talaga sa Borongan. Diocese of Borongan. Diocese of Borongan. Ang ibig sabihin nito, bawat chapels and parishes, bawat chapel and parish here in Borongan Diocese. Siguro, sister, kaya nasabi ko kanina, yung tatlong key point na yon, yung beloved, gifted, empowered, importante yon na may pa-realize natin sa mga kabataan. Kasi, ang very reason lang naman kung bakit walang aktibo na bata sa isang parish, sa isang parok, sa isang chapel, because hindi nila ma-appreciate or para sa kanila walang value yung pagsaserve sa simbahan. Parang sabi nila, simbahan, wala na yan, outdated na yan. Parang ganun, sister. So siguro, iparaman natin sila na kahit paano, kahit matagal na yung simbahan palaging bago. Kaya nga diba sa Christus Baby, Christ is alive. Yung simbahan palaging bago sa pamamagitan ng mga kabataan na ating tinatap. Yan. Siguro yun po yung pinakamalaking challenge, sister. Paano natin maipa-realize sa mga kabataan na ang simbahan ngayon ay meron pang value para sa kanila. Meron pang kailangan nilang ma-appreciate, ganun. Kasi para sa akin talaga, the main reason kung bakit walang kabataan sa mga parokya or sa mga chapels, kasi para sa kanila, they don't value anymore. Wala silang pakialam or hindi nila alam yung parang value ng pagsaserve ng simbahan, sister. Yun po yun. Thank you. Next. As a new diocesan youth director, what can you do to make the youth more interested in joining church activities? What can you do to make the youth more interested in joining the church activities? Siguro, sister, feeling ko po kasi, sa lawak ng Diocese of Borongan, siyempre, buong Sister Samar yung sister, it varies from chapel to chapel, sister, Ano ba yung kinahiligan ng bata para maging interested sila sa pagsali ng simbahan? Kaya, siyempre, sister, kung ako, walang specific na gagawin para sa kanila. Then, let's value again yung spirit of listening. Sa kanila, sa tingin natin yung ma-appreciate nila, yung magiging interesado sila para mapunta sa simbahan. Yung ibang parish, sister, uso sa kanila yung mga sports fest. Yung iba, may mga parish youth day. Yung iba, may mga youth camp, di ba? Diverse yung mga experiences nila. Pero, one thing yung common sa kanila. Alam mo yung alam mo yung common denominator sa lahat, sister? Nandun yung pare. Kasama. Parang when they feel that the priest or the parish priest is with them, doon mas naging aktibo yung simbahan. I mean, yung mga bata, sister. Eh, siyempre kapag darating pa lang yung mga kabataan tapos pagalitan na agad ni Father Ryan, lalo tatakbo yung sister. Kaya yung sister, kahit iba-ibang mga programs yan, the bottom line is, kapag ramdam nila na si Father ay kasama nila, mas naging aktibo ang mga kabataan, sister. Yun. Amen. Amen. Thank you. Ang sunod ay paano mo isasama ang mga kabataan sa paggawa ng mga desisyon at pagpaplano ng mga programa ng ating diocese. Yun, sister, nasabi ko na, di ba, kanina gagawa tayo ng structure, sister, para syempre, before tayo magplano, dapat organize muna yung structure natin as Commission on Youth. Na kung saan, lahat ng members, lahat ng mga youth leaders ng lahat ng sakop na parokya sa Diocese of Borongan. Kaya sister, di ba, ngayong August 25, kung di ako nagkakamali. Tama ba, sister? August 25 yun.
Yes, August 25 yan. Oh, yeah. August 25, magkakaroon po tayo ng General Assembly calling all the parish youth leader ng per parish na mag-attend po para magkaroon po tayo ng reorganization. Kasi sabi ko kay Bishop, ang una po namin plano ay organize. Di ba, Father, organize naman yan. Reorganization, Father, ang tawag yan. Opo, Bishop, tama po. Reorganization po pala. I-reorganize natin yung structure ng Commission on Youth para the following, yung mga darating na mga araw, meron tayong organized na committee. Then, dun na mas magiging free-flowing yung mga plano kapag organized na yung natin, sister, structure as Commission on Youth. Amen. Thank you. Now, these two questions are from Sabang, or Our Lady of Miraculous Medal. How do you intend to engage and support the various parish communities within our diocese, especially in areas of youth ministry and outreach programs? Yun po, sister. Siguro nasagot ko na po, sister. How do you intend to engage and support various parishes? Sabi ko kanina, importante to parang ilagay dito yung spirit of synodality. Kasi, sabi ko kanina, bawat parish, iba-iba yung experiences, iba-iba yung kultura nila. Kaya, syempre, para magkaroon ng tagpuan ng bawat, ang Commission on Youth sa kayong particular parish, importante yung spirit of listening. Yung po, sister. From then on, makakabuo tayo ng plano para sa kanila. Thank you. And last, how will you support and develop programs for youth and young adults to ensure their active participation in the life of the church? Support and develop programs for youth and young adults to ensure their... At sabi ko kanina, sister, yung success ng program, hindi po yan nasa youth director. Okay? Yung success ng program, nasa mga youth leaders natin yan, saka nasa mga kabataan. Kagaya ng pag-recollection, sister, yung recollection, the success of recollection, hindi yan nasa facilitator, kundi kung paano mo binibigay yung sarili mo sa recollection. Same history na youth ministry, sister. Ng program, wala yan sa youth lead director. Kahit napakagaling ng youth director mo, pero hindi mo bibigay yung sarili mo sa program, bali wala yung program. Kaya, sister, kaya siguro, challenge na rin para sa ating mga kabataan, sana yung mga program na magagawa natin later on, sister, para sa mga parishes, para sa mga parish youth ministries, sana hindi nila makita as dagdag na trabaho, kundi tulong, formation, para mas ma-immerse pa sila sa pakipagrelasyon sa kapwa, sa sarili, at syempre, most importantly, pakipagrelasyon sa Diyos. Okay, yung point, sister. Yung tatlong aspeto na yun, pakipagrelasyon sa sarili, kasi mahirap makipagrelasyon sa iba kung in the first place hindi mo kilala yung sarili mo. Okay? Then, the fruit of your pakipagkilala sa sarili, mas nagiging attune na makipag-relate sa ibang tao. Then, yung pakipag-relate mo sa tao, yung sana yung bunga kung paano ka nakikipag-relate sa Diyos. Diba? Dapat nakikita, kung malapit ka sa Diyos, nakikita kung paano ka nakikipag-relate sa ibang tao. Yan po, sister. Wow, thank you so much, Father. Babalik po ang Kabataan Express. Hadto anay, damo ang isda ang mga salog ug kadagatan. Malugsong kala ang mga sapa, makakapanikop ka na hin mga urang. Makadto kala ang mga kabakudlan, makakapanmurot ka na hin mga sihi, mga puruton, nga makakalibre panura-sura ani mo pamilya. Yana, waray na hini. Waray na panhinabot hini ang mga kabataan niya na. Harayo na iton mga kaisdaan. Susut na. Talagsa nala iton mga puruton haaton mga kabakudlan. Kay ano nga nasugad hini? Ang pangisda nga naagamit hinanamita. O kundi man, ang pangisda nga naagamit in mga hilo o mga chemicals. Itong mga pesticides sa mga nga nalanay di kang mga uma. Ngadtohan mga salog o kadagatan. Asya ini, ito nakakapuuhan kinabuhi ang mga sapa, ang mga salog o kadagatan.
may babalik pa ba ang kinabuhi ha katubigan? Bangin pwede ba? Kung kita mag-uurusa ng pag-ataman ang atong kalibungan. Nagbabalik po ang Kabataan Express. Father, dun sa Yes po, sister. narinig natin ang mga question, talagang maramdaman natin at maisip talaga natin na yung mga kabataan natin ay talagang nag-iisip at yung desire din siguro nila na mag-participate, no? At maging active sila sa kanilang mga, lalo na sa kanilang mga kapilya, kanilang mga parokya, makapagsilbi sa kanilang mga kapwa kabataan, of course, and journeying with the whole church, journeying with the whole community. Yun naman talaga kasi hindi sila pwedeng mag-detach sa community ng parokya, ng chapel. Kailangan nila ang support ng parish priest, ng priest in charge, at saka ng community. Yun talaga yon. Pero ang ko doon, napakalaking hamon yon para sa atin dito, no, sa diocese, lalong-lalo na po sa inyo bilang director. Kaya pwede po ba kayong magsalita more about it? Actually, sister, while reading the questions, actually yung pumasok na words sa isipan ko, hindi lang yung desire ng mga youth na mag-participate, kundi more on longingness. Mas malalim kasi yung longingness, sister, kasi sa desire. Yung desire kasi yung pa lang yung first step, mas malalim yung longingness. In a sense na, alam mo, yung parang bata na naglolong ka ng guide, ng aruga ng isang magulang. Kung mapapansin mo, yung mga tanong nila is more on paano magiging interesado yung mga kapwa kabataan po namin, paano po yung plano nyo, ano po yung gagawin nyo. It is as if they are saying na, please tulungan nyo naman kami. Kasi we are very much willing to participate, pero hindi namin alam kung anong gagawin. Parang yun po yung pumasok sa isip ko. Parang, yes, they are interested, but they don't know how and paano sila gagalaw as parish youth ministry or chapel youth ministry. Kaya siguro, sister, yung tanong na yon, malaking sign na yon na buhay ang parish youth ministry o ating kabataan sa kanya-kanyang parokya at sa kanya-kanyang mga chapels. Okay? At saka, sister, siyempre, as Catholic, hindi rin natin pwede isara yung ating youth ministry sa sa Romano Katoliko, 'di ba, sa kalakbay nakalagay doon, sister, na kung may willing na other denomination or kahit ibang relihiyon na mag-join sa ating youth ministry, then be it. Kung ikabubuti ng ating kapwa, bakit hindi natin gawin? True. Yun po, sister. Kaya siyempre sana hindi rin tayo maging model of exclusivity, na tayo lang. Kung mas magiging inclusive tayo sa buong community, kung kaya natin lahat ng kabataan, regardless ng religious, anong reliyon niya, anong status siya sa buhay, basta bata siya, kasama siya. Walang ako, walang ikaw, meron lang tayo. Kaya ganun, sister. Wow, that's really good to hear, Father. I'm sure our young people are really listening and are inspired ng sinabi niyo. How about, syempre nga, meron din tayong mga volunteers, no? Nagvo-volunteers din sa ating ministry. Ano po ang mensahe niyo sa kanila? Doon po ba sa mga youth leaders? Minsan nga mayroon tayong mga youth leaders or youth coordinators, youth advisors, kahit na meron na silang family o married na sila, pero nandyan pa rin sila. Ano po yung ma-advise niyo sa kanila? Siguro, sister, una, thankful tayo sa mga taong ganyan, no? Siyempre, ang oras pa lang at effort na ginugugol nila sa parokya as part of parish youth ministry or kahit anong ministry man yan o kompradiya, ay malaking bagay ng, sister, di ba? Kasi siyempre may kanya-kanyang buhay yan. Sabi mo kanina, iba may family na, may mga anak yan, may asawa yan, pero nagbibigay pa rin sila ng oras at effort para sa simbahan. So magandang
yung palang sister, very thankful na tayo sa ganong bagay na naibibigay nila, yung tutulong nila sa simbahan. Siguro kung may isang advice man, sister, sana hindi nila, part ng ministry, kahit anong ministry man yan, youth, adult, or kahit anong ministry, hindi siya smooth sailing, Hindi siya smooth sailing. Sana yung inspiration ng pagsaserve natin, hindi rin sana nakadepende kung sino yung parish priest na meron tayo sa parokya. Yes. Although, malaking tulong yung parish priest to inspire us, pero kasi, sabi nga namin, kami mga pare, we will just come and go. Sana yung pinaka-inspiration po natin hindi nasa parish priest na naka-assign ngayon, kundi yung puso sa ministry natin sana na kay Lord, no? Na sana kahit magbago-bago man yung parish priest, sana patuloy pa rin sila magse-serve. Okay? Saka sabi ko kanina, part ng paghihirap, yung hindi pagkakaintindihan, part ang malalaking mga alon sa buhay, part yun ng ministry sa simbahan. Kasi hindi naman pwedeng pag nag-ministry tayo, malapit tayo sa simbahan, hindi na tayo makakasakit, wala nang pagkakaintindihan. Minsan part po yun ng yung kahirapan natin sa buhay o sa ministry, part po yun. Kaya bakit? 'Di ba sabi nga sa gospel, blessed are those who mourn, blessed are those blah 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 blah. Minsan yung mga kahirapan, yun yung way para maging blessed tayo kasi minsan doon tayo mas nananalig or mas lumalapit sa Panginoon. Kaya ganun, sister. Yung pala yung masasabi ko, sana hindi kayo magsawa o hindi maging rason yung paghihirap, yung hindi pagkakaintindihan sa parish priest, sa kapwa-tao, para tumigil tayo mag-serve sa simbahan. Kasi minsan, yung mga paghihirap na yon, yung mga sakripisyo na yon, minsan yun po yung way pa para mas mag-grow o mas lumalim pa yung ating pakipagrelasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagsaserve sa simbahan. Sa tingin niyo po, ano po yung una o mahalagang virtue na mai-apply natin dyan? Halimbawa, mahirap collaborate o nahirapan tayo lumapit sa, nahirapan tayo bilang youth leader na lumapit sa mga priest like that, or yung collaboration ay hindi ganoon kadali, no? O, ano po ang ma-advise nyo, Father? Virtue ba, sister, ang hinihingi mo? Virtue, yeah. Well, para sa akin, sister, siguro yung virtue na pwede natin ma-apply dyan kapag nahihirapan kang lumapit sa iyong parish priest or sa mga pare, yung virtue of humility. Okay? Pero sana hindi natin ma-misunderstood or misunderstand yung virtue of humility na, Father, humble po kasi ako kaya hindi na po kita inaabala. No. Minsan kasi may mga ganong notion na too much humility, minsan nagiging pride na yung sister. Apo. Kasi feeling kaya mo hindi ayaw ko rin, bahala ka sa buhay mo. Sabi mong humility, hindi humility, sister, pride na yun. Yung humility, na sinasabi ko na sana, isipin mo rin yung kagaya ng pare, kung bakit nasabi niya yun, kung meron mga hindi pagkakaintindihan, sana maisip nyo rin na yung pare na yan, before siya maging may edad ngayon, naging bata rin yan. At saka walang pare, sister, na hindi mabuti. Walang pare na hindi mabait. Okay? May kanya-kanyang stages lang siguro yung buhay pagpapare, na kung saan, siyempre may kanya-kanyang maraming iniisip ang buhay pare. Siguro that time, napagsalitaan ka lang kasi si Father may malaking problema, di niya alam kung paano i-handle yung parokya, o kaya may gustong project pero feeling niya, nahihirapan siya. May ganun, maraming factor, sister, yung kailangan isa lang alam. Kaya, the virtue of humility will help you na kahit man napagsalitaan ka, hindi ka titigil sa ministry. Na uulit ka pa rin hanggang magkaintindihan kayo ng parish priest mo. Reconciliation, sister. Part ng humility, reconciliation, sister. Kasi mayroon kasi mga ibang, kasi yun po yung ngayon, mahirap na yung sister sa mga panahon ngayon, madali tayong sumuko o kaya sa colloquial, sa wari-wari term is dumulok. Parang ganun yung ayoko na kasi napagalitan ako ni Father. Parang isang strike lang, out na agad. Parang ganun. Pero sana, with the help of virtue of humility, kung may pagmamahal ka sa ministry, hindi ka magsasawa. Sabi ko nga kanina,
you are serving not because of the parish priest, but because of God. Of course, through the help yung lang yun ng parish priest, okay, ng mga pari. Malaking tulong yung mga pari natin. Saka, again, I can assure you, walang pari ang hindi mabuti. Okay? Kasi hindi yan magpapari, hindi yan magpapapariin kung masama sila, di ba? Ganon. Kaya, smile ka lang dyan. Kapag galit si Father, baka bukas hindi na. Smile ka ulit. Yes. So, para sa ating mga kabataan, no? Sana wag po kayo matakot sa inyong mga parish priest. Oo. Sabi ko nga, lahat ng pari mabuti. Kung hindi man, ngayon, in good mood si Father, baka bukas try nyo ulit. Basta smile lang kayo. Kapag hinaharap niyo si Father, face the Father with a big smile. Yan po yung secret, para sa mga kabataan natin dyan. Kasi, yan talaga. Ang mga pare, gusto nila yan, yung may presence na mga kabataan. Kasi, again, sabi mo nga, ang mga kabataan talaga ang magbibigay ng ang lakas, ang hope ng ating simbahan, ng ating present ngayon, according to Pope Francis, no? Christus vivit, Christ is alive. It's true, kaya, ayun, sana i-consider natin yon. I-consider natin yung kababaang loob na humingi ng sorry or dyan lang tayo, yung ina-acknowledge din natin na, i-acknowledge natin kung may pagkakamali tayo o kaya hindi natin yung nagawa. Pero, yun, maganda kasi yung may word, no? May masasabi, Father, nasaktan ko ba kayo? Ganon. O kaya, ewan ko lang kung okay ba yung ganon. O kaya may nagawa ko ba ako? Kasi, sa totoo lang talaga, at sinabi nga ni Father na usually, kapag totoo tayo nagmamahal, no? Mababait na tao, mahal natin ang kapwa natin. Doon lang tayo nasasaktan o nagagalit perhaps sa mga nagawang mali, sa mga ginawa nating mali. Pero, ang tao minamahal. Di ba? Dahil kawangis ni Lord. Tama yan, sister. Kaya, bukod sa pagsasabi na, Father, nasaktan ko ba kayo? Sabihin mo rin sa pare na, Father, na-hurt po ko sa sinabi nyo na, sabi nyo po kanina, ang pangit ng gawa ko, na-hurt po ko noon. Try also to acknowledge your feelings. Wag nyo lang palaging tago. Kasi kapag tinago, minsan doon pumuputok po yun. Sumasabog po kayo. At minsan doon po nakakaproblema. Okay? Again, be true to your feelings and sana magkaroon kayo ng good collaboration with the priest, acknowledge your feelings. Especially today na medyo yung mga kabataan yung sister, mababa yung tolerance ng pain, ng stress. Kaya minsan, malaking tulong yung parish priest para mag-guide yung kabataan natin, o kaya yung mga youth leader, yung mga youth coordinator, lay coordinator, yung mga youth advisor, yung mga mas patatanda sa kanila, kung paano natin mag-guide yung kabataan para hindi sila mahirapan when it comes to stress, to pain, tolerance, parang ganun, sister. Kaya part din po yun ng youth ministry. Paano sila tuturuan na ma-handle yung mga ganitong bagay. Father, napakalaking napakalaking bagay itong pagpapaliwanag, no, sa ating mga kabataan at of course sa ating mga collaborators, no, na dito sa diocese, no, in particular dito sa ministry, youth ministry, dito sa Commission and Youth Diocese of Borongan. Father, parang na rin, konti na lang oras natin. Kaya last message po para sa ating viewers, lalo na sa ating youth, at lahat po ng natin sa mga katrabaho, collaborators sa buong diocese. Apa, sister. Siguro, as new director of the Commission on Youth, and on behalf of the bishop, siguro, sister, kung may isa man tayong pwedeng may promise sa mga kabataan, sa mga parokya na sakop ng Diocese of Borongan, siguro, sister, pwede tayong magbigay sa kanila ng number or contact number na pwedeng matawagan in case na kailangan nila ng tulong ng Commission on Youth. Okay? At siguro yun po yung pwede naming isang may promise sa inyo na kung ano man yung pwede namin may tulong, itutulong po yan ng Commission on Youth hanggang sa aming makakaya. Okay? Nandito lang po kami, ang inyong director, si sister po ang ating diocesan coordinator na handang tumulong po sa inyo. Okay? So, bubuuin po natin pa rin yung Commission on Youth
bilang organized commission na kung saan siguro pwede rin tayong gumawa, sister, ng kung merong mga desk sa bawat parokya, pwede rin tayo gumawa ng online desk kasi yung mga kabataan ngayon mostly nasa online na. Kung may mga tulong sila na pwedeng ipatulong sa atin rather, when it comes to pagpapatakbo ng parish youth ministry sa kanilang parokya. Okay. Po, sister. Thank you so much, Father. Thank you so much. Let us glorify the Lord, Father, for this beautiful encounter and this program. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Father. Goodbye. Thank you, Sister Ning. Maraming salamat po sa ating lahat. Sa muli po, ang ganyan? Hanggang sa muli po. Magbabalik po next week po ulit, Sister, ang Kabataan Express.